Habang nag-uusap ang mga Ice Elves, sumagot si Jinwoo, ngunit siya ay nagulat nang malaman niyang naiintindihan niya ang wika ng kalaban. Inipresenta ng pinuno ng mga Ice Elves ang kanyang mga kasama at siya ang unang nakapansin na si Jinwoo ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Pero bago pa man magsalita ang boss, agad na pinugutan ni Jinwoo ng mabilis na galaw ng espada ang ulo nito. Sinabi ng boss na nakakatuwa siya, na may nakakatakot na ngiti. Nag-alok ng isang proposisyon ang boss na hindi magiging mapanganib para sa kanya. Bago pa ito tanungin si Jinwoo ng isang bagay sa kabila ng pagiging hindi siya tao. Bakit siya naroroon sa mga tao? Nagtaka si Jinwoo sa sinabi nito at sinagot ng boss na hindi ba niya alam na mayroong patuloy na tinig na nagsasalita sa kanila na pumatay ng mga tao at hindi niya maririnig ang tinig na iyon sa kanyang harapan. Iniisip ni Jinwoo na baka mayroon nitong kinalaman sa system at maaaring dahil siya ay isang manlalaro kaya hindi ito nag-a-apply sa kanya. Nagmungkahi ang boss na walang dahilan upang maglaban sila at ibigay na lang niya ang mga tao sa likuran niya. Ngunit nang tanungin ni Jinwoo kung sino ba sila, tila may pagkakamali.